Guys, love doesn't stay because you beg for it. It stays because meron niyang respeto na nararamdaman sa bawat isa, growth sa inyong dalawa, at malinaw na boundaries na pinangahawakan. Kaya kung ayaw mong mapa-on and off yung relasyon niyo, panoorin ko tong video ko. Dahil para sa iyo. Hi, I'm Gary Opimo. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At maibigay mo yung message mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inahan. Wala nang paligoy-ligoy pa, ang unang bagay na dapat mong tandaan, wag na huwag mong kakalimutan, I never settle for less. Settling teaches people how to treat you. There's a research on relationship standards shows na kapag tinotolerate natin yung neglect, yung disrespect, yung emotional laziness, yung utak ng partner natin, nag-a-adjust yan. Kaya ang nangyayari, yung lower effort, it becomes their new normal. Kaya kapag hindi ka nagsisettle sa less, hindi ibig sabihin ng kapatid na lahabol ka ng perfection. It means you're being clear about your non-negotiables. Love remains consistent kapag alam ng partner mo na yung connection with you requires care, effort, and respect. Kasi yung standard natin, hindi yan nagtutulak palayo ng love. Pinoprotektahan yan kung ano yun meron ka sa pagkatao. Okay? Ikalawa, iwasan mong iparamdam na okay lang ang lahat. Suppressing discomfort kills intimacy. Kasi lagi mong tatandaan na yung unresolved emotion yung dalawa sa isa't isa, hindi yan basta-basta nawawala. Bagkus nagiging resentment yan kapag ka nagtagal. Kaya naman kapag ka pinakita mo sa partner mo na wala, okay lang yan, inaalisan mo siya ng karapatan na mag-care para sa'yo. Karapatan na may pakita na nandyan siya para sa'yo. Lagi mo tatandaan, yung katotohanan keeps the relationship and the connection clean and smooth. Kaya kung nakikita ng partner mo na hindi ka totoo sa sarili mo, hindi ka totoo sa nararamdaman mo, hindi mo pinapakita yung totoong emosyon mo, nagiging inconsistent yung pagsasama niyo. Kaya never ever iparamdam sa partner mo lahat ng pwede niyang gawin ay okay lang para sa'yo. Okay? Ikatlo, huwag na huwag mong ipaparamdam na hindi mo siya kayang mawala. Lagi mong tatandaan na yung pagmamahalan, nagtatribe yan, true choice at hindi pagiging dependent natin sa taong mahal natin. Kasi yung pagiging dependent natin sa taong mahal natin, yung hindi natin sila kayang mawala sa buhay natin, it is slowly erodes the attraction and respect sa relasyon. Kasi kapag pinaramdam mo yan sa partner mo, kita nila na kahit anong gawin nila o how they behave is you'll stay regardless. Kaya yung pagpapakita natin na pinapahalagan natin yung relasyon pero kaya nating mag-survive ng wala yan, nagpapatunay na kaya mong i-balance ang lahat. Kasi yung consistent na pagmamahalan ng mag-partner sa isa't isa ay nangangailangan ng dalawang tao, ikaw at siya, na pinipili ang bawat isa. Hindi dahil lagi siyang pinipili ng isa, kundi dahil gusto nilang makasama ang bawat isa. Okay? Ika-4, palagi mong ipapaalala sa kanya kung ano yung bagay na nagustuhan mo sa kanya. People live up to how they are seen. Kaya yung consistent na pag-appreciate natin sa taong mahal natin, it strengthens identity and their behavior. Kaya yung pagpapaalala natin sa taong mahal natin, ng strengths nila, ng values nila, at kung ano yung reason kung bakit natin sana pinili, then forces the best version of who they are. Hindi yan tungkol sa flattery, di ba? Kundi sa alignment. Kasi love stay consistent kapag nakikita ng partner nila yung best trait na meron sila. At hindi kapag puro kamalian lang yung nakikita. Okay? Ang ikalima, never look down on yourself and keep pushing forward. Self-respect is the backbone of lasting love. Kasi yung partner natin mirrors how you treat yourself. Kasi when you are growing emotionally, physically, mentally, you remain attractive and inspiring. Yung pagiging stagnant kasi, nagpapahinto yan ng consistency. Di ba? Yung mga tao, mas pinipili nila yung taong nararamdaman nila na nag-evolve, nag-improve, at alam yung self-worth. Lagi mo lang tatandaan na pagmamahalan, na-maintain, kapag merong respeto sa isa't isa. Kapag malaya kayong nababanggit o nasasabi yung katotohanan sa nararamdaman nyo, nakikita nyo, hindi kayo masyadong umaasa sa isa't isa,
na-appreciate nyo yung isa't isa at nakikita ng bawat isa yung pag-grow nyo ay hindi umihinto. Yan na magiging reason para manatiling consistent yung pagmamahal niya sa'yo. I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na nagsawang nanonood, sumusuporta ka lagi naka-tune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian niyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken